Hello guys! So, ang topic natin for today, ito yung mga dahilan kung bakit nagiging bigo, hindi nagiging successful ang pinasok mong relasyon. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, eto ating aalamin. Number 7, ginawang rebound ang relasyon, ang karelasyon. So, para makaganti doon sa kanilang previous na karelasyon or yung kanilang past, yung ex nila, gusto nilang patunayan na sila ay hindi nagluluksa, kukuha sila ng rebound. At yan yung makikipagrelasyon sila ng mabilisan para patunayan doon sa ex nila, sa ibang tao na eto ako ngayon. Successful ako sa aking karelasyon. Masaya ako. Ang relasyon na yan ay sigurado na hindi magtatagumpay kasi walang pagmamahal dyan. Siguro yung karelasyon mo mahal ka, pero ikaw hindi. Kasi ginagawa mo lang na panakip butas. Ginagawa mong pakitang tao, pang-display, kasi may gusto kang patunayan. So talagang kapag ganyan ang pinasok mong relasyon, it is meant to fail. Okay? So ayan po ang number 7. Number 6, fear of being alone. Lalong-lalo na kapag medyo nagkakaedad na, okay? So, natatakot sila sa reality na mag-isa silang tatanda, okay? So, kahit ayaw nilang pumasok sa isang relasyon, ay pipilitin nila dahil sa ganoong naiisip nila sa kanilang future, di ba? Takot silang mag-isa at talaga namang iba ang may kasama, lalong-lalo na kapag kayo ay nagkakaedad na. Napakahirap na maging mag-isa sa ganyang pangyayari. Kaya ito yung nagiging pressure din sa iba para pumasok sa isang relasyon. But ito rin yung nagiging dahilan para yung relasyon na yan ay hindi nagtatagumpay. Or madalas, kahit nagsasama yan, ay marami silang problema. Hindi sila nagkakasundo. So, ayan po ang number 6. Number 5, pressure sa lipunan o pamilya. Madalas itong nangyayari, lalong-lalo na sa mga medyo nagkakaedad na. Lagi kang inuudyok, lagi kang tinatanong kung kailan ka ba mag-aasawa. Nagbibigay yan ng pressure para pumasok ka sa isang relasyon kahit ayaw mo, kahit hindi ka pa handa. Okay? So dahil napilitan ka na, dahil sa mga naririnig mo sa ibang tao sa labas, yun ang nagiging dahilan kaya minadali mong pumasok sa isang relasyon. So kaya yan nagiging hindi matagumpay dahil napilitan ka. Kaya ang resulta ay hindi nagiging maayos. Okay? So ladies and gentlemen, huwag kayong padadala sa mga ganyan. Kung ayaw nyo, huwag nyo pilitin. Kung hindi kayo handa, huwag nang subukan. Okay? So, ayan po ang number 5. Number 4, hindi handa. Yung akala nila na laro lang ang isang relasyon. Na kapag pumasok ka na dyan, ay ganun-ganun lang para silang naglalaro ng bahay-bahayan. Hindi po ganun. Ang isang relasyon ay may kaakibat yan na responsibilities. Okay? Kaya kung akala nyo na ganun-ganun lang ang isang relasyon, sigurado na hindi yan magtatagumpay. Darating yung time na puro problema na ang mararanasan nyo at yan ang isang dahilan kung bakit hindi nagtatagumpay ang relasyon. Nagiging bigo. So, kapag papasok kayo sa isang relasyon, tansyahin nyo muna kung kaya nyo na ba. Kaya mo na bang pakainin
yung partner mo, stable na ba? Ang finances mo, napakahalaga yan. Hindi pwedeng puro na lang pagmamahal ang ginagawa nyo. At siguradong magugutom kayo kapag yan ang mindset nyo. Number 4. Number 3, nagmamadali. So ito na yung mga sobrang mabilis na pumasok na sa relasyon. Akala nyo, ganun-ganun lang na nagkita na kayo, tapos tayo na. O, di ba? Naging formal na kayo. Na akala nyo, kayang-kaya nyo nang dalhin ang relasyon ninyo. Pero, yun pala, ay hindi nyo pala kaya. Kumbaga, bugso lang ng damdamin. Or, L lang pala ang nararamdaman nyo sa bawat isa. At hindi naman pala totoong pagmamahal. Kaya most of the time, ang mga ganyang relasyon ay panandalian lang. Kapag nahimasmasan ulit kayo, wala na. Hanap ulit ng iba. So, palipat-lipat yan. Talon ng talon. Hanggang sa yan ay magsawa na. Okay? So, ayan po ang number 3. Number 2, ito yung may mga past traumas. So, ito yung mga pumapasok sa isang relasyon, pero marami silang mga pinagdaanan pagdating din sa relasyon. So, ngayon, nadadala nila yan sa present na relasyon. So, most of the time ay nagiging mahirap kasi meron ng mga issues yan. Most of the time, yung mga trust issues. Kaya ang hirap kapag yung mga ganyang mga karanasan sa nakaraan ay hindi pa nare-resolba, hindi pa nagiging maayos. Tapos, pumapasok ka ulit agad-agad sa isang relasyon. Kapag ganoon ay mas madalas na hindi nagiging maayos. Kasi along the way, sigurado na magkakaroon kayo ng mga conflict, ng mga hindi pagkakaunawaan dahil sa mga ganyang mga traumas na nadadala mo sa iyong present na relasyon. Number 2. Number 1. Ito yung maling pagpili ng partner. Oo, alam nyo, karamihan ng mga tinatamaan ni Cupido ng mga nai-inlove, madalas ay nagiging bulag. Kaya sila nagiging bigo or sawi in the future, hindi nag-work out ang kanilang relasyon dahil yung mga negatibong mga karakter ng tao na yon ay isinawalang bahala nila. Hindi nila yon binigyan ng pansin. Kaya noong nagsama na sila, doon na nila nakita at na-realize na ganito pala ang tao na ito. Doon na nila nakita yung realidad. So ladies and gentlemen, dapat ay nagiging marunong kayo. Gamitin ninyo ang iyong isipan. Yan ang dapat nasusunod, hindi ang iyong puso. Okay? So, kapag mali yung desisyon mo sa umpisa pa lang, magiging problematic at sigurado na hindi magtatagal ang relasyon. Number 1. So, ayan po ang ilan sa mga dahilan kung bakit hindi nagtatagumpay ang isang relasyon. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.